Back to giving legal advice. Ayan, pasensya na kung matagal na wala ang attorney nyo dahil sobrang busy. As in, ang dami talagang kailangan gawin. Ang dami kong trabaho na kailangan intindihin. Kaya matagal ako hindi nakapag-video. But eto na, ayan. Sasagot lang ako ng mga simpleng katanungan na mabilis sagutin. Yun. So, eto. Hi, ma'am. If ever hindi ma-receive ang subpoena, saan ito pwede puntahan para makuha? So, kung alam mo na merong sinampang kaso laban sa'yo, pero hintay ka ng hintay, hindi mo pa rin nare-receive yung subpoena laban sa iyo, pwede mo siyang puntahan sa prosecutor's office. Sa Office of the City Prosecutor in case of mga cities, or sa OPP, Office of the Provincial Prosecutor, sa mga provinces. Okay? At doon ka mag-i-inquire. So, kailangan mo lang magdala ng ID, then i-inquire mo yung mga kaso na naisampa laban sa'yo. So, ibibigay mo lang yung name mo doon. And then, lalabas na doon sa system nila kung ano man yung mga kaso na isinampa laban sa'yo. Attorney, tanong lang, meron ako mga utang sa leading app. Pwede po ba ako ma-hold sa immigration? Ngayon, 11 flight ko. 5 months hindi ko mababayaran utang ko. Kaya ako nag-apply work ibang bansa para mabayaran utang ko. Maho-hold ba ako sa immigration, attorney? Hindi po kayo maho-hold sa immigration kung hindi lang po kayo nakapagbayad ng utang. Kasi meron po tayong tinatawag na liberty of abode and right to travel under the Constitution. So, meron po tayong karapatan na mag-travel anytime natin na gusto, basta it is within the limits prescribed by law. So, ito, yung mga, para ma-hold ka sa immigration, of course, kailangan meron kang violate na batas pertaining to immigration laws para i-hold ka nila. 'Di ba? So, kung ikaw ay hindi lang naman nagbayad ng utang, hindi ka naman automatic ma-hold. Lalo na kung wala ka namang hold departure order. At para magka-hold departure order ka, ina-apply pa po iyon sa korte. So, iyon po.